London, year 1888, sa makipot na kalye ng Whitechapel, sa gitna ng fog at dilim ng gabi. May isang taong naghasik ng takot. Isang pangalang hindi malilimutan hanggang sa modern era na ito, si Jack the Ripper. Ang East End ng London noon, sobrang siksikan. Maraming may hirap, crime-ridden at madilim ang mga iskinita. Dito nagtatrabaho ang maraming kababaihan bilang sex workers para lang may makain at maitusto sa pang-araw-araw nila. At sila ang naging target ng isang serial killer na hanggang ngayon hindi pa rin kilala. 5 babae ang kinikilala bilang canonical 5 victims. First, si Mary Ann Nichols, August 31, 1888. Natagpo ang patay sa box row, may hiwa sa leeg at brutal na mutilation. Next, si Annie Chapman, noong September 8, sa likod bahay, nilaslastin ang leeg at kinuha pa ang parte ng mga internal organs niya. On the same month, noong September 30 naman, 2 yung namatay. Si Elizabeth Stride. Natagpuan siyang patay pero tila naistorbo si Jack the Ripper, kaya konti lang yung sugat niya. After ng ilang minuto, natagpuan naman si Catherine Eddowes. Brutally mutilated, halos hindi na makilala. Parang ibinunto niya yung galit dito kay Catherine. At ang huli, si Mary Jane Kelly. Noon namang November 9, natagpuan siya na patay sa loob ng kwarto niya. Tinuring siya na pinakamalupit at pinakagurusam na pagkakapatay. Isipin mo, bawat gabi, mga kababaihan natatakot lumabas. Yung mga pulis, nalilito sila kasi noong mga panahon na yun, wala pang fingerprints, walang CCTV, walang forensic science. At habang tumatagal, mas naging daring si Jack the Ripper. At mas lalo pang tumindi ang takot nang magsimulang dumating yung mga letters. Na tila ba nang toton pa siya. From hell, yours truly, Jack the Ripper. Pero syempre, hindi sigurado kung totoo ba to o may gumagawa lang na ibang tao. Pero yung epekto, panic, headlines, at isang killer na naging alamat. So maraming mga pinaghinalaan ng mga panahon na to. Si Montag Druitt, isang guro at abogado na nag-suicide ilang linggo matapos ang huling pagpatay. Si Aaron Kosminski, isang Polish immigrant na may mental illness. Sinasabing may DNA link siya, pero controversial pa rin. May iba pang theory, pati na royal conspiracy na si Prince Albert daw at si Walter Sickert, isang painter na pinaghinalaan dahil sa kanyang mga artworks at letters. Pero hanggang ngayon, walang conclusive proof. 1888 pa ito, pero hanggang ngayon, usap-usapan pa rin. Jack the Ripper was never caught, never named. At sa kawalan ng sagot, dumami ang theories, ang myths, at ang fascination. Maraming nagsasabi, siya ang nagbukas ng pinto para sa modern concept ng serial killer. At dahil dito, na-push ang policing, yung profiling, forensic science, at mas higit na investigative methods. Pero higit sa lahat, wag nating kalimutan ang mga biktima. Ara here, stay safe, stay aware.